Hello mga ka-solar. So, welcome back sa channel ko. And sa ngayon is pag-uusapan natin kung paano yung parameter settings ng Samdon MPPT Solar Charge Controller. So, bago yun natin pupuntahan yung settings, yung actual settings, is i-review muna natin yung manual nito. Ito yung manual ng Samdon Solar Charge Controller. So yung solar charge controller ko is 40 amperes lang to. And then yung solar setup ko is 12 volts. At meron akong P2 na power inverter, which is 500 watts lang yung continuous power supply nito. Ito 500 watts. And then yung battery ko is lithium iron phosphate na 120 amperes yung capacity. And then yung nakakabit na solar panel dito is dalawang 200 watts na naka-series. Ipapakita ko yung solar panel ko na dalawang piraso. So ito pala mga ka-solar yung dalawa kong 200 watts na solar panel. So dalawa pa lang, plano ko dito is gawing tatlo. At yung connection nito is naka-series. So mga nasa 23 volts or 20 volts yung kada isang panel nito. So kung naka-series, mga nasa 40 volts. So gagawin ko siyang tatlo, pero sa ngayon dalawa lang muna naka-series. So yun mga ka-solar, ito yung setup ko. So magfo-focus tayo dito sa pag-set ng parameter settings ng solar charge controller natin na Samdon. So bago tayo mag-actual yung settings nito is i-discuss ko yung manual. And then by the way, ito pala is almost 3 months na operational. So nakagawa na ako ng unboxing video nito. Supposed to be after ko ma-install sana, sigawan ko ng video, kaso problema is sobrang busy ko at kakabalik ko lang dito sa bahay. Kaya ngayon ko lang gagawa ng parameter settings video. Kumbaga mga ka-solar is ito is na pre-settings ko na siya, and nasubo ko na, and wala na ring problema yung mga settings na in-apply ko dito. Kaya ngayon bago tayo mag actual is i-review na natin yung manual ng Samdon Solar Charge Controller. Dito pala sa manual mga ka-solar is magpo-focus tayo sa parameter settings lang. So makikita yung parameter settings sa page 8 up to page 11. Ito yun. So yung parameter settings merong 10 option dito. So yung 10 parameter settings na yun, iba dun is optional lang. Kaya hindi na natin i-apply yung mga ibang optional dun. Pero yung iba is importante na iset ng tama. So mula dito sa 00 000 000 001 up to 009. So isa-isahin natin to kung ano yung mga function na to. I-discuss natin and then i-apply natin dun sa solar charge controller natin na i-actual natin yung pag set nun. So bago pala natin i-discuss yung mga function, pakita ko muna yung buttons. Mayroong dalawang buttons yung solar charge controller. Ano ba yun? Ito yun. Meron siyang setting button at saka menu button. Ito yun, set at saka menu. So ito lang yung pipindutin natin para makapasok tayo dun sa settings. So paano tayo makapasok dun? Based dito sa explanation, pagpapasok tayo sa setting mode, pipindutin siya ng 2 seconds. And then once na na-press na natin ng 2 seconds yung set mode o yung set button, i-press lang yung menu ng 1 second. So actually nung tinry ko to, hindi siya 1 second. I-press mo lang ng biglaan, makakapasok ka na sa menu. So makakapagpunta ka na doon sa code na 000 to 009.
So press mo lang yung menu, and then once na makapunta ka na doon sa intention mo na setting code, i-press mo ng 2 second yung set. Press set button for 1 second again. 1 second pala. So yung ibig sabihin ng 1 second dito is press mo lang ng biglaan, makakapasok ka na. And then once na adjust mo na or ma-set mo na, press mo naman yung set button ng ilang segundo, 2 seconds ito. Press mo lang ng 2 seconds. And then after mo ma-set lahat, i-press mo ulit ng 2 seconds. So mamaya medyo mahirap na kasi explain dito. Mamaya ipapakita natin. And then ito pala, pag nag-decrease or nag-increase ka ng value, yung set yung pipindutin mo sa decrease, at saka yung menu naman para sa pag-increase. So yun, papakita ko later. So punta tayo muna dito sa code 000. Sa code 000, yung settings nito is para ma-customize yung number of batteries. So ito yung title niya, customize the parameter settings of the number of batteries. So yung pinaka-detalye nito is dito yan sa page 9, customize the parameter settings of number of batteries. So since na 12 volts yung solar setup ko, code 1 yung i-apply ko dito. Ito 12 volts, and then pag 24 volts naman yung solar setup mo, code 2. Yun, dalawa lang yung pagpipilian nito, kasi yung solar charge controller na nabili ko is applicable siya for 12 volts and 24 volts. Then punta naman tayo dito sa pangalawang setting mode, yung 001, which is equalization charging parameter. So sa equalization charging parameter, applicable to sana sa lead acid battery. Kaso hindi to matatanggal kahit lithium battery. Kaya yung ginawa ko is ginawa ko lang siyang 13.9. Pagkatanda ko 13.9. So ito yun, the operation guide of parameter settings in the function settings screen, customize equalization charging parameter setting. Yan yung number 1. So later papakita ko. So yun, sa number 2 naman is yung charging parameter or customized float charging parameter. So yung customized float charging parameter is nag-apply lang ako doon ng mas mababa ng konti. So in-apply ko yung parameter settings ng equalization 13.9. Sa float naman is pagkatanda ko 13.7 eh. So later papakita ko yun. And then dito naman sa customize low battery protection parameter settings, ito naman sa LBD ng DC output, kasi pwede kang maglagay ng load sa DC, pero sa case ko hindi na ako naglagay ng load. And then yung in-apply ko dito is sa pagkatanda ko 12 volts. And then dito naman sa battery low voltage recovery, yung number 004. So pagkatanda ko dito is 12.8 volts yung in-apply ko dito. Okay, sa number 005, battery high voltage protection. So yung function nito is once na mag-over voltage yung battery, mag-shutdown yung charging ng Samdon solar charge controller natin. So para ma-protectionan yung battery na hindi mag-overcharge. Although nakaset naman yung charging natin sa mas mababang charge. So protection to, baka may chance na biglang tataas yung voltahe ng battery natin, kaya ipipigilan niya, puprotektahan niya na hindi aabot sa 14.4 volts dun, based dun sa settings natin. And then ito naman is battery high voltage recovery. Once na nagkaroon ng high voltage protection, mamamatay yung charging at babalik lang yung charging once na ma-reach yung settings natin dito sa high voltage recovery parameter settings. So yung set ko dito sa pagkakatanda ko is 14 volts. And then dito naman sa number 7,
customize load mode parameter settings. Ito naman yung load mode. So, base doon sa sinabi ko, pwede tayong mag-tap dito ng load, which is DC output. So, DC load, hindi siya sa AC. So, discuss ko later kung paano yung settings ko dito. Sige, pag-usapan lang natin dito sa number 7. Ito yun. Sa number 7, load mode parameter settings, medyo discuss ko lang kung anong ginawa ko. Ito yung pinili ko, 001 general mode. So ibig sabihin ng general mode is kaya ko siyang kontrolin kung kailan ako maglalagay ng load or kailan ko tatanggalan ng power yung load. So dito yan makikita sa dito yan natin isi-set sa general mode. Balik tayo dito sa next na setting mode, number 8. So ID parameter settings, so optional din to. So sa case ko is hindi ko to ginamit, although nag-assign na ako ng 1, pero hindi siya ganun ka-importante kasi yung purpose lang naman ito is kung merong nakaparallel na mga na solar charge controller, halimbawa 2 or more yung solar charge controller mo, so lalagyan mo siya ng ID. So explanation dito is kung dalawa or more than yung solar charge controller mo, yung master doon is number 1 yung ilalagay mo. Ito yun, hanapin natin dito ito pala, ito to. Press menu, ito settable range from 001 to 250. So ibig sabihin hanggang 250 yung pwede mong iparallel na solar charge controller, which is sobrang dami yan. Pero sa akin isa lang So 1 lang dito yung nilagay ko, hindi ko na to pinoblema kasi hindi naman to importante. And then number 9 na setting mode is lithium battery communication settings, which is yung battery ko is wala siyang communication. So yung ginawa ko is dinisregard ko na lang to. Hindi ko, yung ginawa ko lang dito is 000 lang yung code na nilagay ko, battery without communication. So ito, di-disregard natin yung communication at isi-set natin sa 000 para ma-disregard pala yung communication yan. Pero pag may communication yung battery nyo, depende dun sa brand ng battery na ginamit nyo, ito yung isi-set nyo para mag-communicate yung battery. So sa Growatt 001, sa Polytech 1 at saka Polytech 2, 003 and then 005. So Voltronic 002 and then sa ano to? Hindi ko kilala yung brand ito. So ito. So balik tayo. So yun lang guys sa manual. So punta tayo dun sa actual mismo kung paano yung settings ko. So ito na pala guys. So na-press ko na pala ito kaya umilaw. So para makapasok tayo dun sa setting mode, dapat yung naka-display dito is yung battery voltage, which is 13.9. So kasi pag sa ibang display, halimbawa pag naka-display dito is yung PV voltage, hindi ka makakapasok dun sa setting mode. Dapat make sure mo na nandito ka sa battery voltage. So para makapasok, press lang natin yung set button ng 2 seconds. And then mag-blink siya. So para makapag-select tayo kung anong setting mode is i-press natin yung menu. Yan, makakapag-select tayo. So wag umpisa tayo dun sa setting mode 000. So papasok tayo dito sa 000, which is yun yung tingnan mo natin yung manual
parameter setting of the number of battery cell. So, papasok tayo doon at press natin ng 2 sec. Press natin yung set. Press lang pala guys. And then, base dito sa manual is yung code 1 is for 12 volts, code 2 is for 24 volts. So, halimbawa, pag 24 volts to, press na natin, pili na tayo dito, at select natin yung 2. So, pero sa case ko is 12 volts, kaya pipiliin ko yung code 1. And then, pag gusto na natin bumalik dun sa i-select na natin to, babalik tayo dun sa para makapagpili tayo ng setting mode. Press natin yung set ng 2 second, then magbi-blink, then punta tayo sa setting mode 1. Press natin yung set. So yung setting mode 1 is equalization charging parameter settings. So 13.9 yung nilagay ko. So pwede nyo yung i-adjust guys. Nakalang ginamit ko 14 pero binawasan ko, ginawa kong 13.9. So set is para mag-decrease yung value, menu para mag-increase yung value. So gagawin ko siyang 13.9. And then steady yung set, magbi-blink, and then punta tayo sa setting mode number 2. Setting mode number 2, yan naman yung float voltage or float charging parameter settings. So set natin. So 13.7 yung ginawa ko. So yun. So since naka 13.7 na, press ko yung set ng 2 seconds. And then punta na naman tayo sa setting mode number 3. Press ko yung menu. And then press ko yung set. So ano ba yung setting mode number 2? Yung setting mode number 2 is battery low voltage protection parameter. So 12 volts yung nilagay ko. So ibig sabihin nito guys, pag umabot ng 12 volts dito sa ilalim, matatanggalan ng supply. Pero sa case ko, hindi ko ginamit yung DC load. Wala kasi akong load dito na naka DC. Kaya ginawa ko lang 12 volts. And then pwede niyong bawasan or dagdagan. Sa akin gawin ko lang 12 volts. And then press yung set 2 seconds para makapunta tayo dun, makapag-select ng setting mode. And then menu number 4, press set. Yung number 4 is battery low voltage recovery. So once na ma-reach yung once na mag-disconnect yung solar charge controller, babalik lang yung power dito sa load DC once na ma-reach yung recovery voltage, which is 12.8 volts yung sinet ko. Pwede natin dagdagan, pwede rin bawasan. Sa akin 12.8. So balik tayo dun sa setting mode option, press set, and then press menu number 5. Ano ba yung number 5? Number 5 is overload protection. Number 5, high voltage protection pala. Yan, high voltage protection. So sa high voltage protection, yung ginawa kong settings dito is 14.4. Pwede nating bawasan, pwede din dagdagan. So protection to guys, para once na mag over voltage yung battery nyo is titigil yung pag-charge. So press natin yung set, and then balik tayo dun sa over voltage disconnect.
recovery. So ito pala. Hirap i-focus hirap i-focus. Sa high voltage recovery parameters, so yun yung number 6. Pag-blink pa siya, and then papasok tayo dito, press yung set. So yung recovery voltage sa over voltage is 14 volts. Once na mag-stop yung charging at babagsak yung voltahe, magsa-start naman yung charging niya pag umabot ng 14 volts. So yun, pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. So press natin yung set button, and then punta tayo sa setting mode number 7. Sa setting mode number 7, ano ba yun? Load mode parameter settings. So ito guys is sa load mode parameter settings, general mode yung nilagay ko dito. Balik tayo, pindot ko yung menu number 7, set. So general mode yung nilagay ko dito. Ibig sabihin pag sa general mode is ito yun. In this mode, user can control the load on and off through the panel button or matter whether it is day or night. So naka general mode na 001. Then next, press natin yung set. Dito naman tayo sa setting mode number 8. So setting mode number 8, ano ba yung nakalagay dito sa setting mode number 8? ID parameter settings. So sa ID parameter settings, 1 lang yung nilagay ko. So actually doesn't matter to guys dahil hindi naman isang solar charge controller na yung ginamit natin. Applicable na to sa mga nakaparallel or multiple na solar charge controller. So press natin yung set, mag-set na tayo, and then punta tayo sa setting mode number 9, which is optional din to. So sa setting mode number 9 is lithium battery communication, which is wala tayong communication. Based dito sa manual, pag walang communication, 000 yung code na isi-set natin. Battery without communication for lead, gel, lithium, and LiFePO4. Kaya yun guys, naka 000. So press na natin. Pwede namang pwedeng bawasan ng dagdagan. Makapili tayo ng option. Tulad dito sa settings is 000. Press natin yung set, and then yun, naset natin lahat mula dun sa 0 hanggang sa 009. So para ma-save yung settings natin, mag-exit tayo. Press natin yung set button ng 2 seconds. Press ko na pala kanina, yun, pinress ko ulit. Ayun guys, ito. So tapos na tayo. Pwede nating i-review. Ito yung battery, dito, battery voltage nya 13.9. Pwede nating i-check dito. PV voltage is 36.6. Yung charging current is 12.8 amperes. So charging current to guys mula dito sa SCC papunta sa battery. Yan yung ibig sabihin, 12.6 amperes. And then yung load
Load is 0 amperes. Load to sa DC guys So wala tayong load dito na naka DC. Kaya 0 amperes. Battery is 100% which is hindi to accurate guys. Kaya actually hindi pa to 13.4 pa lang yung voltahe ng battery. Supposed to be 13.6 and above. Diyan na siya mag 100% kaya hindi to accurate. Wag tayong mag-rely dito sa reading niya. And then yung PB kilowatt hour na na-harvest is total of 100 kilowatt hour na. So since na tawag ito, na-install ko to or na-operate tong solar charge controller, may 100 kilowatt hour na na-harvest. Battery mode or battery type is 001 which is union 12 volts. Battery type 000, ito yung sa may communication. Kaya 000, walang communication. Load type is 001. Ito yung kaya nating kontrolin yung load. So ito pala guys yung menu. Pag pinrest natin, ito nakikita nyo, nagkakaroon ng ilaw dyan. Pag pinrest na naman natin, nag-off yung ilaw. So ito yung control nya, menu lang. So halimbawa pag naka-off to, kahit magsaksak tayo ng 12 volts na load dito, is wala siyang isusupply kasi naka-off yung DC load natin. So para magkaroon ng supply dito, i-on natin. Yan. Ito na yung control niya. So sa case ko is naka-off. The next is temperature. So tingin ko internal temperature ng SCC natin 53 degrees Celsius, which is mataas na rin. So load 39 degrees Celsius temperature, baka dito sa load side niya medyo mababa dahil wala tayong load na DC. Tsaka yung rated capacity ng SAM doon is 40 amperes. And hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, bakit 001. At yun, balik na tayo sa battery voltage. So sa ngayon is 13.9 yung battery voltage or yung charging voltage niya, 13.9. So kasi kung titingnan natin 13.4 yung actual voltage ng battery. So ibig sabihin itong battery voltage naka-read dito, ito yung charging voltage. So yun lang guys. So kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa comment section. Sagutin ko naman pag may time ako. So sa next na gagawin ko dito sa small setup ko is itong power inverter, papalitan ko ng Samdon. So bibilisan na ako nakaraan kaso lang kinulang ako ng budget kaya steady lang muna to. Then 5,500 lang naman yung price nun, nga lang na yung 5,500. So pag nagka-budget ako, bibiliin ko yun at papalitan ko to, magiging reserve na lang to. And baka yung kinakabitan nito is papalitan ko, nagawa ko ng skeletal na frame para pwedeng mailipat-lipat yung position. Okay, so yun lang guys. Kung may katanungan kayo, comment lang. And see you na lang sa next video ko. And good luck din sa plano nyo sa pag-install ng solar setup. Bye guys. Bye.